Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Akab si Elias na taga-Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko. Hindi uulan, ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Hordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit, sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal. Handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ko ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ikay ililigtas. Nitong Panginoon siyang mag-iingat. Saan man naroon ikay iingatan, di ka maano kahit kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. At pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aalawin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y itinuturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa nilang lahat. Welcome po sa Paris and National Shrine of Saint Padre Pio. Lahat po ba ay nakabisita na o may mga bago pa lang nakabisita o mga first time? May mga first time po ba dito? Ayan, meron. Marami sila. So palakpakan po natin ng ating mga bisita na bagong first time. At lalo tigit din yung paulit-ulit na nagbibisita dito sa ating parokya at National Shrine. At muli, ang ating mga panalangin, ang ating mga intensyon na sa pamamagitan ni Santo Padre Pio ay ibatid natin na may pagkakaloob ng Diyos ayon lamang sa oras at panahon na Kanyang ibigay. Kaya wag masyadong maiinip, kapag tayo'y may hinihiling sa Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio, ay wag kaagad nating madaliin, sapagkat ang Diyos ay tunay na magkakaloob at magbibigay ayon sa Kanyang oras at panahon. Amen. Amen. Naalaala ko ang isang kwento tungkol sa isang mentally challenged na batang lalaki na lagi siyang pinagtatawanan, lagi siyang nililibak, binubuli ng kanyang mga kaibigan, at ang masakit, kahit ang kanyang mga kamag-anak sa mismo niyang pamilya. Sapagkat para sa batang ito, mahirap ang sumunod kahit sa mga simpleng instructions, at ganun din, hirap din siyang magsulat at magbasa. Kaya yung kanyang mga kamag-anak at miyembro ng kanyang pamilya, nagdesisyon na lang na hindi na lang patuloyin sa pag-aaral ang batang ito dahil according sa kanila, masasayang lamang yung pera, masasayang lamang yung oras. Kaya naman, napilitan na ang kawawang batang ito na mentally challenged at hindi na tinapos yung kanyang pag-aaral kahit elementary. Alam nyo, sa ganung edad, napakabata pa niya, almost 10 or 11 years old siya ng mga panahong iyon, batid niya, alam niya yung pagtingin ng ibang tao sa kanya. Dahil alam niya na may kakulangan
Hindi siya normal na kagaya ng ibang bata. At ang tingin ng iba sa kanya ay isang mababang uri at hinahamak. Kaya itong batang ito, buong kapakumbabaan na tinatanggap yung lahat ng pangiinsulto na ibinibigay sa kanya. Mas lalo siyang naging mabait sa kabila ng mga panguusig, pangahamak, pangalipusta, pambubuli na ginagawa ng kanyang kapwa. Subalit, ang hindi nalalaman na maraming tao o yung mga nakapaligid sa kanya, itong batang ito ay may napakalaking pananampalataya. May napakalaking pananalig sa Diyos na halos araw-araw o sa gabi-gabi bago siya matulog, palagi siyang lumuluhod, naninukluhod, nananalangin, hinihiling sa Diyos na sana lagi siyang bantayan at laging palakasin ang kanyang pangangatawan. Sapagkat para sa batang ito, tanging ang Diyos lamang ang meron siya sa kanyang buhay. Kaya naman makalipas ang ilang taon, itong mentally challenged na batang lalaking ito ay nagtiyaga, nagkaroon ng pagkakataon na kayanin lahat ang anumang pagsubok na ibinibigay sa kanya ng mundong ito. Ang lahat ng panghahamak na ginagawa sa kanya. Nagtiyaga siya, nagsumikap, at pinilit makapag-aral hanggang sa matapos niya ang kolehiyo o college. At kahit papano, nagkaroon ng simpleng pamumuhay, nagkaroon ng karangalan, at namuhay ng katulad ng mga normal na tao. Mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo sa araw na ito, ibinibigay sa atin ni Jesus yung tinatawag natin sa Ingles na Beatitudes. Ano ba yung Beatitudes? Kung sa Latin pa, ito po yung Beatus, nang ibig sabihin, pinagpala, maligaya, mga banal na pagpapala, may kasiyahan, happiness. At isa sa mga Beatitudes na ating binanggit o binasa at ipinahayag sa araw na ito ay yung sinasabing, mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. My dear brothers and sisters, ang pagpapalang ito ay para doon sa mentally challenged na batang lalaki na ikinuwento ko sa inyo. At ito din ay para sa mga tao na mapagkumbaba ng tahimik, nagpapakabuti, at buong katatagang tinatanggap ang anumang pangiinsulto, anumang panghahamak ng kanyang kapwa laban sa kanya. At kung ating titingnan at muling babalikan, tunay na papalad ang mga tao na sa tuwin ay hinahamak, inaalipusta, niyayapakan sapagkat ang marami sa atin ay iba ang pagtingin kapag mababang uri lamang ang kanilang nakakasalamuha. Hindi pa rin nawawala yung level at pagtingin ng ibang tao sa mga taong hindi nila kauri. Subalit sa Diyos, napakalinaw ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. May 8 siyang binanggit na mga pagpapala, mga beatitudes, na lahat tayo, anuman ang estado natin sa buhay,
Ano man ang mga pinagdaraanan natin sa buhay, lahat itinuturing ng Diyos na mapagpala. Pinagpala at magkaroon ng kaluwalhatian, kabanalan na tatamuhin. Kung tayo'y patuloy na magpapakumbaba, magiging mabuti at asahan ng kalooban ng Diyos na gawin din natin ito sa ating kapwa. My dear friends, tunay po na mapapalad tayo kung hindi tayo nawawalan ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok, mga problema na pinagdaraanan natin. Kung nagagawa nating ngumiti sa kabila ng mga kalungkutan, sa kabila ng mga kapighatian, kung nananatili tayong matapat sa ating mga pananampalataya, sa kabila ng panghahamak, sa kabila ng mga lipusta na ating nararanasan, tunay na ikinalulugod ng Diyos dahil buhay na walang hanggan ang tatamuhin at naghihintay sa ating lahat kapag dumating na ang oras na lumisan tayo sa mundong ito. Kayo ba mga kapatid, paano nyo ba naisasabuhay ang mga beatitudes na ito sa inyong mga buhay sa araw-araw? Paano nyo ba ipinapakita ang mga pagpapalang tinatanggap nyo, gaano man kalaki o kaliit na nanggagaling sa Diyos? Natututunan nyo ba na ibahagi o i-share man lang ang mga pagpapalang ito? O hanggang ngayon, nagiging madamot pa rin kayo? Hanggang ngayon, piling nyo, kayo lang ang pinagpala? Malinaw sa atin mga kapatid. Ano man ang tinatanggap natin sa araw-araw, kailangan nating maibahagi. Sapagkat lahat tayo, lilisan at lilisan. Wala tayong madadala anupaman. Anumang yaman na ibinibigay ng mundong ito, kailangan nating maibahagi at mapakawalan, lalo na sa mga tao na mas may higit na pangangailangan. Ganon ang pagpapala at pagiging mapalad ng sino mang tumatanggap sa biyayang galing mula sa ating Panginoon. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ng paglilingkod na aming ginagampanan, upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag
kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nagkadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati na yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang sposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili na kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Is with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isang paglalakbay ang buhay, sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw, ikaw
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ikanyo'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagal aking pag-ibig, hawain bigat ng inyong pasanin. Ay aking pagdaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa na Espiritu at na Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa inyong patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims ay devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa isinasagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paka-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-ingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa Batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya,
ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli magandang hapon po. Mag-iingat po kayo sa inyong mga pag-uwi. Maraming salamat po. Sa